Maliliit at tahimik na nagmamasid. Kailangan daw mag-ingat sa mga ito kapag umaakyat sa gubat. Dahil kumakapit daw ito sa tao para sipsipin ang kanilang dugo. Ginagamit ng limatik ang kanyang suction para dali-daling makalipat sa mga dahon. Sinisipat niya ang papalapit na target hanggang sa bigla na lang itong kumapit sa paa ng dumaraan. Sa kanyang liit, hindi ito basta-basta mapapansin. Ang limatik, tahimik na palang nag-aalmusal ng dugo. Annelid o isang uri ng bulate ang limatik o leech sa English. Nabubuhay ito sa pagsipsip ng dugo. Tuwing tagulan, kadalasang nagsisilabasan ng mga ito. Mas madali kasi silang makagalaw kapag basa ang lupa. Nakadating pa lang natin dito sa lugar, saglit pa lang tayo, ang dami na nating mga nakuhang mga limatik na dumikit doon sa mga sapato, sa damit, sa jacket, sa mga bags. Matyaga itong nag-aabang ng kanyang masisipsipan ng dugo. Kita mo yung dalawang mouthparts niya, nasa dalawang magkabilang dulo. At ginagamit niya yan to attach dun sa paggagalawan niya. And then iba, lalapit niya yung katawan niya. Yun yung means ng kanyang paggalaw. So makikita mo sila at the tips of yung mga leaves. Nag-aabang ng mga dadaan ng mga aso, kabayo, kalabaw, baka. At minsan yung mga mountaineers, kapag pumupunta ka sa lugar na moist, no? Kagaya ng panahon natin ngayon. Kadalasang nakakasalubong ng aming team ang mga limatik sa mapuputik at moist na lugar. Tulad na lang na bukid doon. Bukod sa mahirap na trail at madudulas na daan, isa ito sa kailangan namin bantayan. Pwede kasi itong sumuot sa tenga at mata. Habang kinukuha na natin yung Philippine Eagle Sea Maregre, pinagpipestahan naman kami ng mga limatik na nandito. So dito sa bundukan na to, since it's very moist, ang daming limatik. Spray, spray! May nakalusot na limatik at sumuot sa tiyan ang leeg ng kasama namin. May ilang limatik na natanggal namin individually sa bawat isa sa amin. Hindi namin namalayan, duguan na pala kami. Bukod sa limatik, meron ding lamok. Pero syempre, hindi kami papatina para makunan ang target naming wildlife. Come on. May mga hayop na kung umatake, walang babala. Ang kanilang target, dugo. Specialized sensory cell ang limatik sa kanyang balat. Ito ang tumutulong para maramdaman nila ang paggalaw sa kanilang paligid. Hinahanap niya right now is an area that's rich in blood supply where it can actually hook its mouth parts and start sucking blood. Ayan na. 15 minutes simula nung nag-umpisa siyang mag-suck. Ito na yung size niya. Medyo malaki na, relatively huge, no? So yung isang limatic can suck to around 1 to 3 ml of blood, no? So kung isa lang siya, walang problema. 30 minutes after, yung kaninang napakanipis na parang gahiblag, ngayon talagang parang engorged, napasas na. Anytime now, engorged na kasi siya, na maximize niya, medyo full tank na rin yung kanyang size, no, sa simula nung nag-umpisa siya na mali. Magdi-detach na ito, pero hindi natin alam kung kailan yan. And sabi ng mga tao dito, wag daw hihilahin because the mouth parts are attached in doon sa aking skin and pwedeng maiwan yun doon, which can cause reactions, no, allergic reactions. Maya-maya pa, unti-unti nang bumibitaw ang limatik. Senyales na busog na ito. Ouch! Oh! Wala naman ako nararamdaman kate. It's not painful at all. Surprisingly, no? To think na talagang malaki yung ano yun, malaki na yung limatic, no? Pero wala akong nararamdaman na sakit. May natural na pampamanhid ang laway o kumikal na mula sa limatik. Kaya hindi agad nararamdaman ang pagsipsip nito ng dugo.
these are bloodsuckers. If nakagat ka nga or naka-experience ka na ng limatic in your trip sa mga bundok, you would notice na pag nakita mo sila na nakadikit sa katawan mo, usually malaki na. They've been attached in that area for quite some time and usually already engorged with blood. No, hindi mo naramdaman. Bakit? Because at the tip of their sucking mouth parts, mayroong parang local anesthetic na parang lidocaine that they secrete para hindi mo maramdaman yung sucking motion na ginagawa niya. Sumisip-sip man ito ng dugo, wala pa ring pag-aaral na nagsasabing delikado ito sa tao. Hindi naman kasi nila kayang ubusin ang dugo ng isang tao. Kung tutusin, malaki ang papel nito sa medisina. Ang laway kasi nito ay may anticoagulant na panlaban sa pamumuo ng dugo. Samantala, mayroon din daw insektong posibleng pag-alagala sa bahay na ang pake rin ay dugo. Ito ang kissing bug. Si RJ, kinagat daw nito habang natutulog. May kumagat sa kamay ng inay. Bali nung second day, pinahanap na niya po sa akin kung ano po yung kumagat sa kanya. Kasi nga po namamagana po yung kamay niya. So tiningnan ko po sa may unan niya saka sa ilalim ng higaan niya. Yun nga po, may nakita ako doon na insekto. So hinuli ko po. Na-curious po ako kung anong insekto yun. Sabi nga po nila, kissing bug daw po at sumisipsip siya ng dugo. Nagdulot ito ng pamamaga sa kanyang kamay at balikat. Madalas raw niyang napapansin ito sa kanyang bigasan at iba pang sulok ng bahay. Madalas pag kinagat ako dito ko lang siya hinahanap agad. Minsan dito sa mga dingding. Eto, merong iso dito. Ito siguro yung nangagat sa akin kagabi. Delikado ang sting ng insekto, gaya ng kissing bug. Kung allergic ang isang tao rito, maaari magresulta ng anaphylactic shock. Mahihirapan sa paghinga ang biktima at maaaring mamatay. So, ang uri ng o species na namamalagi sa kabahayanan ay ang species na naninipsip ng dugo. So, ito yung mga tinatawag Sangivorous na uri ng assassin bugs or kissing bug. Kailangan kasi nila ng dugo para mag-survive bilang pagkain nila at para mag-reproduce o magpaparami. Tinatawag itong kissing bug dahil madalas nitong tusukin ang malambot na bahagi ng bibig ng tao, ayon din sa entomologist na si Dr. Cheryl Yap. Kapag nakagat ng kissing bug, mainam na hugasan agad ito. Lagyan ng malamig at basang tuwalya o yelo ang namamagang bahagi ng balat. Magpatingin din sa doktor kung lumalala ang pamamaga at pagkakaroon ng allergic reaction. Isa sa paraan na maiwasan ang kissing bugs ay mag-spray ng insecticide sa parte ng bahay na mayroon ito at panatilihin ding malinis ang lugar. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.